Sa nakaraan natin video kung saan bigla akong naging bodybuilder habang nag-e-edit, nakita natin kung gaano talaga kalaki ang pag-aalala ng ating bida sa kanyang senior sister Han, gayong ganon na lamang ang umali nito para lamang makita si Han Yuer. At sa isip-isip pa ng ating bida na baka daw di na nito alam ang gagawin, gayong nagkahiwalay sila at makikita nga ang iniisip ng ating bida kay Han Yuer na nagsisisigaw. Kaya naman ngirit na si Chen Feng at ibinubuhos na nitong lahat ang magagawa niyang bilis makita lamang agad ang babae na nagpapatayo ng kanyang alam muna. Lumipat naman ang eksena kung saan makikita ang ilang mga kupol na nakatayo sa ibabaw ng matataas na bato, kung saan nga ay pinangungunahan ang mga hangal na grupong ito ni Gao Zuan na tila di pahuhuli ng buhay. Tuluyan nang inilapit ang puko sa grupong ito, kung saan ay makikita na ang nakakasura ang pagmumuko ng kupol na si Gao Zuan, habang nasabi pa ng hangal na tila nasa kabilang side daw ang swerte, gayong apart silang magkakasamang napadpad sa iisang lugar. Humagalpak pa ng tawa ang hangal na tila nasisiraan na ata ng bait sa sarili, habang sinasabi na titingnan daw niya kung papaano pa makakatakas ang ating bida sa kanyang mga kamay, at matapos niya itong sabihin ay agad nideng nagyaya ang kupol na hanapin agad ang ating bida para daw maturuan na ng leksyon. Habang sila naman ay naglalakad-lakad ay biglang may napansing kayamanan ang patay gutom na kasamahan ni Gao Zuan, at nakangiti niyang iminungkahi na manguha daw muna sila ng kayamanan habang naghahanap sa ating bida. At ang mungkahi naman ng patay gutom na side character ay agad na ipinanggalaiti ng hangal na si Gao Zuan sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman agad nitong kinumpronta ang kanyang kasama, at habang may tila nakapaglalamong tingin ay sinabihan niya ang lahat na sa oras daw na mabaygo sila sa pagpaslang kay Chen Feng ay siguradong siya ang mananagot, at sa oras daw nang mangyari ang bagay na yun ay uunahin niya munang pagpapapaslangin ang mga ito bago siya matigok sa kamay ng kanilang sect master. At dahil sa makapanindig bulbul na pagbabanta ng kupol na si Gao Zuan ay agad na nilamon ng takot ang kanyang tatlong alipires, dahilan para agad nilang baliwalain ang kayamanan at sumunod na lamang sa utos ng hangal na si Gao Zuan. Matapos nito ay mariing nag-utos ang kupol na si Gao Zuan sa tatlong alipires, at sinabi niya na agad daw nilang hanapin ang ating bida, o ang mas maganda daw ay hanapin nilang mauna ang babae nito, gayong sa oras daw na mabihag nila si Han Yuer ay siguradong si Chen Feng na mismo ang maghahanap sa kanila para mamatay. At matapos naman nilang makapagplano ng mga walang kalatoy-latoy na bagay ay agad na nga ding kumilos ang mga kupol na sina Gao Zuan para isagawa ang kanilang mga binabalak sa ating bida. Nakangisip ang pahabol ng hangal na si Gao Zuan na wag daw mag-alala ang kanyang mga kasamahan patungkol sa pagkuha ng mga kayamanan, gayong sa oras daw na mapuslang na nila si Chen Feng ay madali na lamang nilang makukuha ang anumang gusto nila sa lugar na ito. Samantala ay lumipat naman ang eksena kung saan maririnig ang tanong ng mga alipires kay Zhao Sanshan kung uunahin daw ba nilang kunin ang lutos, na agad namang tinugunan ng kupol na ito at marahan niyang inutusan ang dalawa na gawin daw ng mga ito nang sila lang ang mission nila sa lugar, habang siya naman ay aatupadyan ang paghahanap sa ating bida para makipaglaban. Na agad din namang tinugunan ng isa nitong alipires sa pagsasabing magsama-sama na lamang daw sila, gayong makakatulong daw sila sa pagpaslang kay Chen Feng sa oras na makasalubong nila ito, habang kasabay na ginagawa ang mission nilang paghahanap sa lutos. Ang mungkahi naman ng alipires ni Zhao Sanshan ay mabilis na nagpakulo ng dugo nito, gayong tila minamaliit daw siya ng kanyang mga kasamahan na para bang di niya kaya ng mag-isa ang kagaya ni Chen Feng na isang basura sa kanyang paningin, dahilan para kumprontahin niya ang dalawang alipires patungkol dito. At dahil sa nakakapanindig balahibong titig ni Zhao Sanshan ay agad na nang inig ang buong katawan ng hangal, at marahan niyang ipinaliwanag na di daw ganun ang ibig niyang sabihin at gusto lamang nilang mapabilis ang mga bagay-bagay. Nalalo lamang ipinanggalaiti ng kupol at mayabang nitong ipinangalandakan na ang laban daw nila ni Chen Feng ay lalaki sa lalaki, kaya wala daw karapatan ang sino man na tumulong sa kanila, at para na rin daw magkaalaman na kung sino ang basura sa pagitan nila ni Chen Feng. Matapos makapagyabang ay makapanindig bulbul niyang sinambit na ang sino man daw sa dalawa na susuway at makikialam sa paparating nilang laban ni Chen Feng ay agad niyang papaslangan, kaya wag na daw intayin pa ng dalawa na mangyari ang bagay na yun. Matapos nito ay agad na din niyang pinalayas ang dalawang hangal niyang kasamahan, at ang atupadyan na lamang daw ng mga ito ay ang pagtulad sa utos ng kanilang Grand Elder na ikatutuwa pa daw niya kisa ang sumama sa kanya. Bago naman umalis ang dalawa ay nagkuminto pa ang mga ito patungkol sa naramdaman nilang lakas mula kay Zhao Sanshan, kung saan tila malapit na daw itong mag-breakthrough sa Divine Door Realm,
na agad din namang sinang-ayunan ng isa at dagdag pa nito na lagot na daw si Chen Feng dahil target na daw ito ngayon ng kanilang young master at siguradong tanging kamatayan lamang ang hahantungan ng ating bida sa oras na magkaharap na ang dalawa. Matapos dito ay muling lumipat ang eksena sa ating bidang si Chen Feng kung saan makikita ang pagdadumali nito na para bang hinahabol ng maniningil ng utang habang tinatanong sa kanyang sarili kung saan daw kay Angga lupalop ng Bamboo Mountain Worldlet niya makikita si Han Yuer. Maya-maya pa ay biglang nakaramdam ang ating bida sa di kalayuan ng pamilyar na aura dahilan para agad siyang mapalingon sa direksyon nito ay mas ambot sa sarili na sa wakas daw ang nahanap na niya si Han Yuer. At nang malapit na si Chen Feng sa lugar ay agad siyang napangiti ng labas gilajed sa obrang tuwa gayong nakumpirma na niya na si Han Yuer talaga ang kanyang naramdaman matapos nitong marinig ang sintunadong boses ng kanyang senior sister Han. Matapos nito ay wala nang ang inaksayang oras ang ating bida at dali-dali na nitong tinahak ang unahan gayong 100% na siyang sigurado na malapit na niyang makita si senior sister Han na para bang 1 taon ang dalawang nakahiwalay base pa lamang sa kasabikan ng ating bida. Nasambit pa ni Chen Feng sa kanyang isipan habang nagdad-umali na mahaba-haba din daw ang oras na ginugol niya sa paghahanap sa dalaga kaya naman sa oras daw na makita niya ito ay agad niya itong babalutin ng yakap. At habang naghahanap at patuloy na lumalapit sa dalaga ay may pagkamalambing pa niyang nasabi na magpakita na daw sa kanya ang kanyang babe. Habang sulungat naman sa isip ni Chen Feng na tila nagkamali daw ata siya ng narinig na boses gayong bakit tila masigla daw ang boses ng babae sa unahan. Subalit kahit may bahagyang pagdududa sa boses na kanyang naririnig ay naglalaway pa din itong kumar-ipas ng takbo paunahan habang sinasambit sa kanyang isipan na wala na daw siyang paki kung ibang babae man ang kanyang naririnig gayong madali lamang daw umalis. Dagdag pa nito na baka din daw tama siya ng hinala at kung magkataon daw ay siguradong yayakapin siya ng mahigpit ng dalaga gayong alam daw niyang aburido na din ito sa paghahanap sa kanya. Maya-maya pa dahil sa sobrang kasabikan ay napatalo na paunahan ang ating bida habang nakapikit at nagdidelisyon sa mainit-init na yakap ni Han Yuer na nag-iintay daw sa kanyang mahigpit na yakap. Subalit nang tuluyan na niyang makita ang totoong nangyayari sa unahan ay agad siyang natigilan kasabay ng pagkawala ng kanyang mga pagpapantasya gayong iba sa kanyang inaasahan ang kanyang nasaksihan. Gayong bagamat tama ng hinala ang ating bida na si Han Yuer nga ang kanyang narinig kanina ay nagkamali naman siya sa pag-aakalang hinahanap siya nito at maririnig pa ang tuwang-tuwang si Han Yuer sa hawak nitong immortal herbs na di umano'y magpapayaman daw sa kanya ng lubusan. Dahil dito ay tuluyan ng nalaman ni Chen Feng na wala talagang pakialam si Han Yuer sa kanyang kalagayan, at nasambit pa ng nadidismayang si Chen Feng sa kanyang isipan na tila masisiraan na daw siya ng bait sa pag-aalala sa dalaga habang ito naman ay masaya palang nakikipag-usap sa mga kayamanan na parang naaning. Samantala ay wala pa ding kamalay-malay ang dalaga sa mga kaganapan sa paligid gayong di man lang nitong naramdaman ang presensya ng ating bida na nakapanood sa kanyang pinaggagagawa at patuloy lamang ito sa pangungulikta ng mga kayamanan dahilan para makalimutan niya ang lahat.